parang may papunta dito mga idol, no? Parang may isang taong papunta dito. So yun po mga idol, no? Isa mapagpalang hapon po sa inyong lahat. Brad Dudong Adventure po nagbabalik, no? So ngayon po pauwi po tayo. Kasi nakontak po natin si Julius. Yun nga, yung sabi niya na papunta daw siya ng bayan, no? Siguro parang pauwi siya. Kasi yung nangyari, sobrang basa niya na. Sobrang ano na din, no? Sobrang delikado na din. Kasi naalarma na yung kalaban. At sila Brother Max naman pauwi na din sila. Kasi hindi nila kinaya yung pagod. Kasi medyo malayo kasi yung ano nila yung location nila. At yun, sabi niya na bro, baba muna kami kasi sobrang pagod na. At pahinga tayo isang araw tapos balik agad tayo sa explore, magkakasama tayo, sabi niya ganun. Sabi ko sige ganun na lang bro. Kasi total alam natin kung saan na location yung si Apo Medallion at nasagupa pa ni Julius, no? At yun nga, kailangan din na makauwi na ni Julius para magkausap kami at para maklarify niya sa akin kung ano yung saan yung location, eksaktong location na kung saan nasagupa niya si Medallion. At yun nga, sabi ko naman kay Brother Max at Brother Jerome na yung mga kalaban natin nasa paanan na ng bundok, wala na sa kabundukan talaga. At yun, may nakausap din akong taga-bayan, yung bayan na inanuhan natin kahapon. Ito yung tinuro niyang daan na malapit dun sa straight lang kasi daw to straight lang daw kasi to. Doon tayo galing, no, sa likod ng na yan. So medyo malayo pa kasi na ako nanggaling doon, mga alas 3 na ng hapon ako nanggaling doon. At ngayon alas 5 na ng hapon, no. So isang oras na ako mahigit naglalakad pauwi. Pero pinili kong dito muna dumaan kasi doon banda daw doon, kumbaga paikot daw papunta sa amin, paikot na daw siya papunta sa lungsod namin, no? At galing sa lungsod papasok pa ako, maglalakad pa ako, sobrang layo pa. So dito mga ilang kilometro lang yung lalakarin ko. Siguro makakarating ako dun sa bahay kung walang argabyado or hindi ako maargabyado sa lakad ko ngayon pauwi, mga gabi na ako makakarating dun, mga alas 10 or alas 8 ng gabi, no? So ito, sabi naman niya isa yun sa mga tanod na nagtanong sa akin nung time na kararating ko lang dun sa bayan, no? Sabi niya na binalikan niya ako, sabi niya na anong plano mo? Sabi ko na uwi muna ako kasi yung kasama ko na hunter pauwi na din siya. At nagpapasalamat ako kasi nakontak ko na. Sabi niya na
huwag ka lang dumaan dyan sa ano, dito sa kalsada, paikot pa to, sobrang layo pa, uwi sa inyo. Pero kung dyan ka dadaan, medyo malapit lang dyan, pero ano dyan, marami kang madadaanan na yung mga abandonado, pero delikado kasi may mga tao din dyan na masasama na kadalasan nire-raid namin yung lugar na yan or ni inaatake daw nila tong lugar na to, pero bigla lang nawawala yung mga kalaban. Noon may ano daw, may mga baril daw yung mga kalaban dito, pero ngayon may mga itak na. So it means mga tauhan ni Apo Medallion din yun. So huwag lang tayong kumpiyansa, no? At yun nga, sabi ko po noon sa inyo na hindi, pag may nararamdaman po akong kakaiba sa unahan, nag-on cam po ako, no? Katulad po ngayon, sa unahan may masamang presensya, pero kung matukoy natin na kalaban, silent kill natin kung kaya natin silent kill. Okay pa naman yung itak natin, hindi pa mapurol yung itak natin. So abante po tayo ng mga idol. Doon lang po sa unahan. Doon po tayo papunta. Doon straight lang po tayo papunta doon. Kasi pagdating daw doon banda, parang madadaanan ko daw yung may mga limunan. Kumbaga doon banda sa location, malapit doon sa bahay ko dati, no? So medyo malayo pa tayo punta doon, no? At dyan sa unahan, may presensya akong nararamdaman dyan. So pupuntahan po natin, idol, no? At kung kaya natin i-silent kill, isa-silent kill po natin. At pinili ko din pong umuwi kasi sobrang yung bag ko sobrang basa ng ulan. Sobrang ulan po dito mga idol, no? Hindi po kumbaga ngayon parang pumila siya. Pero yan, no? Makulimlim pala rin yung panahon. Yan. So abante po tayo. At kailangan ko din makauwi agad kasi wala na rin kinakain yung parang may naghuhukay dito, mga idol, yan. Parang may naghuhukay doon dito, yan. Papunta doon yung butas. Ay, ayun mga idol, no? Ayun na yung nakita ko yung tao, yan, o. Ayun na siya, o. Parang nakaputi yan, pero sobrang sama ng presensya na yan, o. Nakayuko lang. Patayin natin yan. Kasi alam ko po yung presensya ng masasama at alam ko din po yung presensya ng normal na tao. Dahan-dahan na po tayo. May mga kanal po kasi dito, mga idol. Yan, katulad yan. Kanal po yan, mga idol. Yan, o. Sobrang lalim po yan, Yan. Malalim po yan. Isang maling hakbang mo lang, yun, o. Tumayo siya. Nakaano po siya, nakamas po siya, mga idol. Yan, o. Nakamas po siya. Hindi ko makikita yung mukha niya, Yan, o. Kalaban talaga to.
Parang nakalingon siya dito. Tago lang muna tayo, no? At yung presensya ko ay hinihinaan ko para hindi niya ma-detect. At nag-uurasyon ako palagi sa isip ko sa tuwing may kalaban para hindi niya maririnig or hindi nila maririnig yung mga yapak ng dinadaanan natin, no? Or yapak natin. Malapit na tayo sa kanya, mga idol. Papatay natin yan. Yan. Patay na yan, mga idol. Tinago ko lang yun. Tinago ko lang yung itak niya. Kasi sumasakit talaga yung ulo ko pag hinahawakan ko yung itak nila eh. Nahawakan ko lang siya. Pero ilang segundo lang. Sumasakit na yung
Yan o, yung itak. Sobrang talim. Siguro sa kakahasa, puting-puti na yung ano nila. Sobrang makinis na talaga yung itak nila. Hindi ko lang ipapakita sa camera mga idol. Sobrang dami ng dugo. Baka maban tayo ng baka maban tayo sa YouTube. Putik. Parang may papunta dito mga idol, no? Parang may isang taong papunta dito. Pero medyo malayo pa siya mga idol, no? Kaki. Dahan-dahan lang tayo. Puntahan po natin. Titignan natin kung sino yung papunta dito. Kalaban pa rin to yung presensya niya. Ay putik. Putik na ako makita mga idol. Tago muna tayo. Putik, may nagsusurpi. Muntik pa tayo mabulabog mga idol. Sumigaw siya. Kagi. Kailangan natin makarating agad sa bahay, no? Tara.